Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, sisimula na raw sa August 19, sa Tuesday, ng Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta ang pag-iimbestiga sa mga flood control projects. Ang tanong, maging epektibo naman kaya? Alam naman natin na si Marcoleta ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Isa ngayon na napakainit ng issue nitong mga flood control projects na grabe yung anomalya, mga irregularidad. Siyempre, yan yung magiging pangunahing trabaho ng komite ng Senate Blue Ribbon. Sa Kamara naman, mayroon ding investigasyon na sinasagawa. Nagbuo doon tinatawag na TRICOM, yung Tri-Committee. Ngayon, magkasabay sila mag-iimbestiga. Ang tanong, ito kaya ay maging epektibo? Yung komite kaya ni Marcoleta ay maging epektibo? Yun din sa TRICOM sa Kamara, maging epektibo rin kaya? Yan ang mga tanong. Anyway, puntuhan natin to mga kabunyog, mga kababayan. Sa ngayon pa lang, marami na ang naghahayag ng pagdududa. Kapwa sa Senado at sa Kamara, pinagdududahan kung magiging epektibo ba ito. Kasi, ayon nga sa anak mismo ng presidente, sa majority floor leader na si Sandro Marcos, sabi niya, hindi siya sang-ayon na ang Kamara o ang Kongreso ang nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects dahil maraming mga kongresista at senador ang nasasangkot dito sa mga anomalyang ito, irregularidad na ito. Sabi nga ni Sandro Marcos, tama ba yun? Iimbestigahan mo ang sarili mo. Kahit si dating Senate President Franklin Drilon, ang suggestion niya, COA at Ombudsman. COA at Ombudsman ang dapat mag-imbestiga, hindi Kamara, hindi Kongres, hindi Senado. Kasi maraming mga senador, maraming mga kongresista ang nasasangkot, napapangalanan na involved dito sa mga anomalyang ito ng mga flood control projects at iba pang mga infrastructure projects. Kaya lang, talagang naka-schedule na, magkakaroon na daw ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at ang committee ito ni Marcoleta ang mag-iimbestiga sa di umano'y mga anomalya sa flood control projects. Sa Kamara naman, yung committee na pinangungunahan ni Congressman Ridon, ni Terry Ridon, ay magsasagawa naman ng ang tawag nila sa committee nila TRICOM. 3 committee kasi ang pinagsama-sama. Yung House Committee on Public Accounts, House Committee on Public Works, and House Committee on Public Accountability. Kaya itong 3 committees na ito magsasama-sama, yan yung TRICOM. Kaya lang, yun na nga, ang tanong, maging epektibo kaya sila? Tulad nung TRICOM, iimbestigahan mo ang sarili mong mga kasamahan na kongresista. Yung dating House Appropriations Committee Chair, si Saldico mismo, nadadawit sa issue ng mga flood control na to. Dahil yung kanyang SunWest Construction at yung sa kapatid niyang Hightone Construction ay involved doon sa top 15, kasama doon sa top 15 na mga contractors na nakakuha ng napakalaking bahagi ng budget sa flood control. Sabihin pang dinivest na di umano ni Saldico yung kanyang nagdivest na siya ng kanyang investments, ng kanyang shares diyan sa SunWest, pero hindi pa rin may diyan na nandiyan pa rin ang control niya diyan, ang partisipasyon niya diyan. Kaya kaya bang imbestigahan yan ng Kamara? At hindi lang naman si Saldico yan, marami pa yan. Marami pa yan ng mga kongresista na may sariling construction companies. At kung hindi man sa kanila, sa mga kaibigan nila, kamag-anak nila. Ganon din sa Senado. Si Bongo, may sariling construction company, yung CLTG, initial niya pa yan. Christopher Lawrence Tesoro Go, yung sa kanyang half-brother, nakakuha nga ng 326 ba yun? 329 million. 2023 to 2024 sa Davao City ng mga projects yun, yung Alfrego. Kaya ito na itong investigasyon na ito ng mga komite ng Kamara at Senado. Maraming nagdududa, walang mangyayari diyan.
Mga ano naman yan, sila mismo iimbestigahan nila ang sarili nila. Siyempre, papalusutin nila yung kasama, yung mga kaano nila, kapareho nila. Anyway, kaya nga ang sabi ni dating Senate President rin, COA sa Ombudsman ang dapat mag-imbestiga. Ngayon, pagdating dito sa Senado, si Marcoleta, alam naman natin, pinagmamalaki niya na ano siya, kapag kapag nag-i-interpellate, kapag nagtatanong, ano siya, parang walang sinasanto, may pagkapiluso po nga. Ano, may pagkapiluso po, may pagka minsan nga may pagka nang iinsulto. Ngayon ang tanong, maging epektibo kaya siya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Malalaman natin 'yan. Tingnan natin sino bang kanyang mga ipapatawag. Baka naman yung mga contractors na identified sa Duterte camp, hindi niya naman isasama sa imbestigahan o kaya papalibrihin niya. Baka naman gamitin niya lang yung Senate Committee, Senate Blue Ribbon Committee para yung mga identified kay Romualdez ay maimbestigahan at maidiin. Yan ang problema ng kapag ang humahawak ng Senate Blue Ribbon Committee o yung mga committee katulad niyan ay mayroong bias. Mayroong bias. Maganda sana ang humawak niyan si Lacson. Si Lacson talagang pinapakita niya hindi siya bias pagdating sa issue na yan. Kaya lang nasa minority si Lacson eh. So, na kay Marcoleta, ang ay daw talaga yan, di ba? Bago pa man nag-elect ng mga chairmanships ng mga committee sa Senado, ayon kay Jingo Estrada, ninegotiate na talaga yan ng Duterte Black na ang maging head ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Marcoleta. Parang negotiated na yan. Kaya binigay sa kanya. Gusto yata ni Marcoleta siyempre na siya, laging laman ng balita. Kasi siyempre Blue Ribbon yan. Mag-iimbestiga ka ng mga korupsyon. Kaya lang ang tanong, maging epektibo nga kaya si Marcoleta? O baka gamitin niya lang itong platform na ito para kumbaga madiin yung mga kalaban nila sa politika. Yan, babantayan natin. At saka ang isa pa, lumalabas ngayon na kahit nung panahon na matagal ng kongresista kasi ito si Marcoleta, marami ring mga issue sa kanya. Katulad ng mga pork barrel na yan. Noong 2014, ito, balita ito ng Inquirer, Philippine Daily Inquirer, September 15, 2014. COA, 200 million pesos pork projects questionable. Ayon dito, in its annual audit report of the NAFC released last week, the COA said projects under the Congressional Priority Development Assistance Fund, PDAF, were implemented without bidding and proof that the recipients benefited from livelihood projects involving vegetables and earthworms. The lawmakers who picked the NAFC as the conduit for their PDAF projects were accused pork plunderer Senator Juan Ponce Enrile, 45 million pesos. At teacher Representative Mariano Piamonte, 10 million. Kalinga Representative Abigail Fay C. Feriol, 12 million. Surigao Representative Francisco T. Matugas, 9 million. Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umale, 4.4 million. Masbate Representative Lanite, Scott Davis Lanite, 15 million. Bukidnon Representative Florencio Flores, 6 million. Former Iglesia ni Cristo Alagad Representative Rodante D. Marcoleta, 15 million. May iba pang mga nababanggit. So ibig sabihin noon pa na-involved na rin, nasangkot na rin ang pangalan ni Rodante Marcoleta, hindi pa noon sagip party list. Alagad party list pa siya noon. 2014 yan. At ito? Pork barrel. Parang napulis ang nangyari dito. Yung gumamit ng itong NAFC, ginamit itong NAFC na ito para mag-implement ng mga projects. Parang style na pulis din ang nangyari dito. Kaya kahit yung kredibilidad ni Marcoleta na
mag-imbestiga ng mga katiwalian, hindi mo rin kasi siya mismo nung mga panahon nasangkot na rin sa ganyan. Hindi lang natin alam anong kinalabasan ng anong kinalabasan ng isyung ito. Pero ibig sabihin nadawit na ang pangalan niya dati sa ganito. So hindi siya ganun hindi siya ganun ka linis ng record pagdating sa paglaban sa korupsyon kasi siya mismo nasangkot din sa ganitong issue. Kaya ang tanong, maging epektibo kaya si Marcoleta sa kanyang papel ngayon bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee? Abangan natin, tingnan natin, magsisimula na daw siya ng kanyang pag-iimbestiga sa flood control projects. Sige, tingnan natin kung anong mangyayari. Sino ba ang kanyang iimbestigahan? Ano bang kalalabasan? Diyan natin makikita kung siya ay magiging epektibo o bias. Siya nga ba'y talagang magiging seryoso, totoo sa kanyang paghahabol, pagpapanagot sa mga tiwali sa ating pamahalaan o baka naman siya ay mayroon ding puprotektahan. Abangan po natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.